May nabasa ako one time na gumawa naman ako ng recipe gamit ang manok tapos ang broccoli. Masarap, creamy, tapos masustansya. Actually, kahit yung batang hindi kumakain ng gulay, mapapakain ito eh. Kaya kung meron kang sobra sa budget, pwede mo naman gawin to. Madali lang gawin to, kahit beginner, kayang-kaya mo rin to. Tara, huwag natin patagalin to, simulan na natin. Gumamit pala ako rito ng kalahating kilong chicken breast. Pla mo lang yan ng asin tapos ng paminta. Tapos optional naman sa garlic powder. Mas okay din kung meron yan kasi dagdag pampalasa tapos aroma. Pwede mo rin magamit sa ibang luto yan, tapos ang okay pa rito, hindi tumitigas. Sa comment section lang yan ha. Haluin na mabuti, tapos ibabad mo ng 10 minutes. Nga pala, pa-comment ang mga tagasan ka para ma-flex naman kita. Tapos saka mo prituhin yan sa danis na gusto mo. Pero wag naman yung overcook ha, kasi titigas yan. Pag ganito na yung tsura niya, set aside. On the same pan, lutuin mo naman yung carrots. Lutuin lang ng 1 minute, tapos ilagay mo na yung green peas. Lakas na po yung palagamit ko dito ha. Kapag luto na yung green peas, mag-isa ka ng sibuyas at bawang. Tapos kapag lumabas na yung aroma, haluin mo na siya. Haluin mo na mabuti ha, tapos mag-add ka ng isang kutsarang harina. Pag wala ng trace ng harina, mag-add ka ng tubig, konti lang. Tapos para mas masarap, mag-add ka ng gatas. Iba pala ginamit ko rito ang malaking lata. Isang malaking all-purpose cream, tapos chicken cube. Inaan nyo nga po tapos isimmer mo lang siya hanggang sa lumapot. Pag nag-reduce na, tapos lumapot na, pwede mo na ilagay dyan yung broccoli. Tapos saka mo timplahan ng konting patis, tapos paminta. Luin na mabuti, tapos kapag medyo napalapot, pwede ka mag-add ng konting tubig lang. Tapos takpan mo yan hanggang sa maluto yung broccoli mo. Kapag luto na yung broccoli, halu-haluin mo lang siya. Tapos pwede mo na ilagay dyan yung manok na naluto kanina. Hiniwa ko pala ng maliliit yan ha. Tapos para mas masarap, mag-add ka rin ng mais dyan, tapos ang pugo, o kaya naman itlog ng manok. Takpan mo lang yan at pakuloan mo ng mga isang minuto. Tapos yun na, tignan mo naman. Nakakatakam tignan no? Siyempre may comment na naman dyan. Sasabihin na naman nila, nakakaumay naman yan tignan. Char! O siya, kung gusto mo na magantong video, i-follow mo ko. Sampalok. Represent. Ganito yung tofu sisig recipe na siguradong kababaliwan nyo. Healthier option pa siya kung nagkikrave ka ng sisig. Gutom ka din? Kain tayo masarap. Umpisahan natin sa paghiwa ng tofu ng maliliit. Ito pa sikreto, gamit tayo ng pula at puting sibuyas para mas masarap. Tapos bell pepper na accepted lang sa gantong sisig. Tapos para mas maging crispy yung tofu, balutin natin siya ng cornstarch. Magbibigay yan ng extra texture tsaka crispiness dun sa tofu nyo. Tapos prito lang natin yung mga tofu natin until mag golden brown sila. Habang inaantay nyo maprito lahat, gawa na tayo ng sauce. Mayo, liquid seasoning, oyster sauce paminta, konting asin, tsaka kalamansi, tapos sugar, pambalanse. Mix nyo lang mabuti ng mga 32 na beses, okay na yan. Syempre, sisling na natin. Ang ginagawa ko, nagtutunaw lang ako ng butter, tas ginigis ako yung mga aromatics. Bago ko ilagay yung tofu, tsaka yung sauce natin. Tapos, siling green na lang, meron ka ng creamy, tsaka crunchy na tofu sisig. Sobrang solid nito, promise. Subukan nyo. Ubus dito, pati bahaw at tagay ng kapitbahay. Palike and share na rin ng video kung nagustuhan nyo. Salamat! Kain. Ang sarap. Ubus na naman to sa asawa ko. O paano? Follow nyo na lang ako para sa susunod na video. Busog na naman si Hungry Nico. Sarap. Nakapagmunggo na ba ang lahat? Bukod sa Friday ngayon at maulan na panahon masarap kumain ng ginisang munggo. Kaya tara, simulan na natin magluto boy. Pinakuluan ko muna yung munggo hanggang sa lumambot, saka ako nag-prepare ng mga ingredients na kakailanganin ko. Nagbalat ako ng hipon, pero itatabi ko yung balat tsaka yung ulo dahil gagamitin ko pa yan mamaya. Saka ako naghiwa ng sibuyas at kamatis. Meron ako ditong tirang ampalaya, hiniwa ko lang ng maninipis, saka ako inasinan tapos nilamas ng konti din binabad sa tubig. Yung mga balat at ulo naman ng hipon tinusta ko lang ng konti sa kawaling may mantika. Tapos same pan, pinan-fry ko lang yung laman ng hipon hanggang sa magpalit ng kulay. Wala na ako nilagay na kahit anong pampalasa, tapos sinunod ko na yung liempo. Nilagyan ko lang ng konting tubig para mapakuluan, tapos sinantay ko lang siya maprito sa sariling mantika. Same pan ulit, binawasan ko ng mantika, saka ako naggisa ng sibuyas at bawang, then nilagay ko na rin yung kamatis. Nung nalabog na yung kamatis, saka ako nilagay yung pinrito kong baboy, ginisa ng konti, tapos nilagay ko na yung pinakuluan kong munggo. Yung mga balat at ulo naman ng hipon, nilagyan ko lang na mainit na tubig, saka ako pinigangga sa lumabas yung katas, din sinama ko na rin sa munggo. Naglagay ako ng pork cube, saka ako sinizo ng paminta at patis. Tapos nung malapit ng maluto, nilagay ko na yung ampalaya, tapos siling pansigang, tapos nilagay ko na yung pinrito kong hipon. Tapos boy, naglagay din pala ako dyan ng malunggay, tapos mix mo lang ng konti boy para ma-mix, tapos ayun na. Meron ka ng ginisang munggo na saktong-sakto sa maulang panahon.